Pag-usapan naman natin ngayong araw na to mga kaibigan, yung mainit na topic ngayon, diploma o diskarte. Okay, kidding aside muna tayo mga kaibigan, dahil medyo seryoso tong topic natin ngayon. Let's go! Alam ko maraming gulong-gulo sa inyo ngayon mga kaibigan kung alin nga ba sa topic na to, kung diskarte o diploma nga ba, kung alin ba sa punyetang dalawa na to yung dapat manaig, Pag-uusapan ngayon natin yan mga kaibigan kung alin nga ba mas better sa dalawa na yan. Okay mga kaibigan, pag-usapan natin yung punyetang topic na to, kung saan nga ba nagsimula itong topic na to, hindi ko rin alam kung sino nagsimula nito. Na lahat po ng tao, mapabata, matanda, nag-aaral, high school, college, actually pati mga tambay sa kanto napapaisip dahil sa topic na to. Na kung alin nga ba sa dalawa na to mga kaibigan yung tama at dapat manaig. Let's go! Kung diploma o diskarte nga ho ba mga kaibigan, kasi napansin ko mga kaibigan, sa topic na to, sa usapin na to, marami ho ang kumunat ang noo at sa kasamaang palad mga kaibigan, marami ho ang nagbalak ng huminto ng pag-aaral yung mga estudyante natin ngayon. Na kesyo nakakatabad na daw mag-aaral at pwede naman daw pala dumiskarte at magtrabaho na lang. Ang masasabi ko lang ho sa sinabi mo na yan kaibigan, unang-una ho, huwag nyo hong gawing dahilan o excuse yung topic na to na diploma o diskarte dyan sa kabuuan ng sitak katamaran ninyo. At pangalawa ho, ang masasabi ko lang sa iyo kaibigan, gago ka ba? Pangatlo kaibigan, bakit ka makikinig sa mga nagsasalita sa social media? Dahil dito mga kaibigan, unang pumutok tong topic na to, kung diskarte o diploma nga ba, unang pumutok to sa TikTok, sa mga reels mga kaibigan. Unang-una sa lahat kaibigan, bakit ka makikinig sa mga naghintong mag-aral at naging motivational speaker na lang kaysa naging successful sila sa ginagawa nilang business na yan. Ngayon, tatanungin kita kaibigan, ikaw na nagbalak huminto ng pag-aaral dahil sa mga motivational speaker na narinig din sa mga TikTok na yan. Hindi mo pa nga alam kaibigan kung ano yung pathway mo sa buhay na dapat mong tahakin Bakit ka mag-risk sa diskarte na yun kung hindi mo nga alam kung para doon ka talaga? Etong mga sinasabi ko ngayon mga kaibigan, para po sa mga estudyanteng mga nagbalak maghinto sa mga pag-aaral nila. Kaya ang masasabi ko lang sa iyo kaibigan, alam mo bang maraming nangangarap mag-aral pero hindi makapag-aral dahil kulang at tapos sila sa perang pinansyal na para sa pag-aaral nila. Tapos ikaw na may nagpapa-aral sa iyo kaibigan, tapos ayaw mo mag-aral. Anong kabuwakan ng sitan yan? Okay mga kaibigan, hindi ho ako magiging bias ngayon dahil pag-uusapan ho natin parehas yan, yung diploma at diskarte. At hihimayin po natin yung dalawa na yan kung alin nga bang mas maganda sa dalawa na yan na sundin. Okay, simulan natin mga kaibigan sa diploma muna. 2 inches later. Let's be real mga kaibigan, bawal muna tumawa, kidding aside muna tayo dahil medyo seryoso tong topic natin na tatalakayin ngayong araw. Okay, tara't simulan na natin to mga kaibigan. Ang una ho sa mga kadahilanan mga kaibigan, kung bakit diploma ang dapat nating unahin. Unang-una ho mga kaibigan, nasa Pilipinas tayo. Alam naman ho siguro ng mga karamihan sa inyo mga kaibigan, kadalasan ho sa magagandang trabaho po dito sa Pilipinas, ang palagi po nilang hinahanap, ang isa po sa mga requirements nila ay yung mga graduate po o mga tapos po ng college. Let's be real mga kaibigan, kung nasa ibang bansa ka kaibigan, mas maiintindihan kita na kahit hindi ka tapos ng pag-aaral, makakakuha ng magandang trabaho at wala kang magiging problema sa pagkain mo sa pang-araw-araw at magkakaroon ka ng maayos na sahod. Eh ang problema mga kaibigan, nasa Pilipinas ka, nasa Pilipinas tayo. Naisip ko ba yun? Naisip ko ba yung kaibigan? Na kung gusto mong makaangat sa buhay, yung siguradong makakaangat ka sa buhay, magtapos ka ng pag-aaral at tapusin mo yung college na yan. Eto pa isipin mo kaibigan, paano na lang yung nagpapa-arset hanggang sumuport sa punyetang pag-aaral mo na yan, makapagtapos ka lang tapos hindi ka mag-aaral. Gago ka ba? Okay, balik tayo sa topic. Diploma o diskarte, kung susumahin mo kaibigan, siguradong mapapaisip ka sa topic na to, kung alin nga ba sa dalawa na to yung dapat manalo. Kung mag-aaral o di-diskarte na lang mga kaibigan, ganito ho yun para hindi ka na malito kaibigan. Ganito lang yan kaibigan,
Kung anak ka ng mayor sa barangay nyo, no, o anak ka ng isang presidente ng isang bansa, no, mas maintindihan ko pa kaibigan na hindi mo kailangan mag-aral. Kasi mayaman ka na. Pero kung ikaw ay wala pang kaya sa buhay kaibigan na yun, no, at karga-karga ka pa rin ng magulang mo, no, at pinapaaral ka pa rin nila, puta mag-aral ka. Huwag mo pabigatin yung buhay nila. Dapat pagaanin mo buhay nila. Naiintindihan mo ba? Ha? Naiintindihan mo? Kasi ganito lang ho yan mga kaibigan na yun. No? Yung diploma po na yan na makukuha nyo pagka natapos nyo po yung kolehiyo na yan. No? Ayan na po yung magiging biggest achievements yan na maibibigay nyo yung sukli sa magulang nyo na maibibigay nyo. Kaya ako ho sinasabi sa inyo to mga kaibigan na yun. No? Para magising ka sa totohanan. Kasi ganito lang mga kaibigan. Hanggat may nagpapaaral sa'yo at handang sumuporta sa pag-aaral mo, no? Puta, ituloy mo lang. Ituloy mo lang. Huwag kang hihinto. Dahil pinapangako ko sa iyo kaibigan na yun, no? Lahat po ng paghihirap nyo sa punyetang college niya, no? Pag natapos niya mga kaibigan, hindi nyo ho pagsisisihan niya mga kaibigan. Dahil mga kaibigan na yun, no? Sa lahat po ng paghihirap, no? Sa bawat paghihirap mga kaibigan, may reward po. At po yung reward po na yun, yung diploma. At yung diploma po na yun, no? Ayun po yung magiging biggest achievement ko na maibibigay nyo sa magulang ninyo. Nagigets mo? Kasi ho mga kaibigan nyo, ang unang-una ho magiging proud sa inyo mga kaibigan nyo pag natapos nyo yung pag-aaral nyo na yan at nakuha nyo na po yung diploma na yun. Ang una ho magiging proud sa inyo yung mga magulang nyo po. Sana naintindihan mo kaibigan nyo kung ano yung pinagmumulan ko dito sa mga pinagsasabi ko dito tungkol sa diploma. Okay, dito naman tayo mga kaibigan sa diskarte. No? Kasi walang bias dito. Wala tayong kakampihan. Okay, sa diskarte naman tayo. Kung bakit nga ba diskarte ang dapat unahin kaibigan na yun, no? Uunahan na kita kaibigan. Maraming yumaman sa diskarte lang kahit hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Eto kasi mga kaibigan yung mga tipo ng tao na handang gawin ng lahat. Ang nasa isip lang nila mga kaibigan na yun, na may patutunguhan ng buhay nila. Na kaya nilang maging successful yun, basta't matyaga sila, masipag sila, at higit sa lahat kaibigan na yun, no? Madiskarte sila. Ito ngayon ang tanong ko sa'yo kaibigan na yun. Ang tanong ko sa'yo ngayon, kaparehas ka ba nila? Masipag ka ba? Matyaga ka ba? Madiskarte ka ba? Kasi kung ikaw ay tamad kaibigan na yun at wala kang inatupag kundi magreklamo sa buhay mong buwa ka ng shit ka, no? At mas inuna mo pang humila-hila ka dyan at makipagchismisan sa ibang tao, no? Buwa ka ng shit ka ulit. Dahil maraming tao kaibigan na yun, no, na diskarte lang ang baon-baon nila, no? Marami nang yumaman dyan at naging successful sa buhay. Pero tanungin mo yun kaibigan yung sarili mo, no, kung kakayanin mo ba yung kinaya nilang hirap. Na tangis ang data lang nila mga kaibigan na yun, diskarte lang. Yung nagsisimula pa lang sila mag-business at bago sila maging successful. Kasi ganito yung kaibigan na yun, no, palaging choice ang umiiral sa uli. Choice mong mag-aral, choice mong dumiskarte. Choice mo yan kaibigan, palaging nasa sayo. Basta't kaibigan na yun, kung ano man yung napili mong choice na yun, dapat walang pagsisisi sa uli yun. Ganun lang naman kaibigan yun ganun lang. Okay, balik tayo sa topic mga kaibigan na yun. Ano nga ba ang mas mainam na sagot sa tanong na diskarte ba o diploma? Kung diploma ang napili mo kaibigan na yun, di pagpatuloy mo yung pag-aaral at tapusin mo yung college na yan at kunin mo yung diploma na yan. Kasi ho yung diploma ho muna yan kaibigan na yun, ayan na ho yung magiging advantage mo at magiging sandata mo na pagka nag-apply ka na sa work o nag-apply ka na sa gusto mong trabaho. At palagi mo rin iisipin kaibigan na yun kung sino yung tumulong sa'yo. Lalong-lalo na kaibigan yung sumuport sa'yo, yung walang-wala ka pa. Dahil kaibigan sila yung nandyan, yung zero ka pa lang at nasa baba ka pa lang. Kasi ganito lang yung kaibigan Kaya ka ho pinag-aaral ng magulang mo, no? Kasi ayaw ka ho nilang mapariwara. Dahil gusto ho nilang masecure yung future mo na maging maayos. Ganun lang naman yun kasimple kaibigan. At kung diskarte naman ang napili mo kaibigan na yun, goods lang din naman. Dahil hindi ho diploma kaibigan ng basihan o sukatan para umangat po sa buhay o maging successful po sa buhay. Dahil kaibigan, may kilala akong isang tao na yumaman dahil sa diskarte lang. Actually mga kaibigan na yun, sumikat na, sobrang sikat niya ngayon kaibigan. Siya mga kaibigan na yung pinaka-idol ko sa lahat bukod ho kay Kong TV. Siya po yung pinaka-idol ko pagdating po sa vlogging. Siya po ay si James Stephen Donaldson, aka Jimmy, o mas kilala po natin bilang Mr. Beast.
Sa mga hindi po nakakilala kay Mr. Beast, siya po ay isang American YouTube vlogger. At kung nakasubaybay ka kaibigan sa mga video na ina-upload ni Mr. Beast sa kanyang YouTube, siya po ay isang college dropout at nagsimula din po siya sa zero. Na mas pinili ni Mr. Beast mga kaibigan na wag na pumasok sa college at mag-dropout na lang. At ipurso mga kaibigan yung pag-YouTube niya dahil nandoon yung passion niya kaibigan At higit sa lahat, doon siya masaya. Kaya doon pa lang ho mga kaibigan sa mindset ho na yun na you have to risk it all kaibigan para maabot nyo ho yung pangarap at mapuntahan nyo ho yung goal na gusto nyo. At pag nagdesisyon kayo kaibigan sa kung ano talaga ang gusto nyo gawin sa buhay at doon kayo masaya, ayun ang piliin mo kaibigan. Dahil dapat mga kaibigan na doon ka dapat sa mindset na hindi ka papayag o hindi ka susuko hanggat hindi mo nakukunin punyet ang pangarap mo na yan o goal mo na yan sa buhay. Hindi po ako nandito mga kaibigan nagsasalta sa inyo para magmatalino o magmagaling Hindi ho ganun. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo kaibigan be wise of what to choose, mapadiskarte man yan o pag-aaral. Huwag ka ho makikinig mga kaibigan sa sasabihin ng ibang tao dahil may sarili kang goal kaibigan may sarili kang patoy na tatahakin sa buhay. Basta't kaibigan, palaging diretso lang ang tingin, palaging diretso lang ang lakad. Huwag kang makikinig sa ibang tao dahil palagi may masasabi ng mga yan. Hindi ho masama kaibigan ang tumigil ka sa pag-aaral Ang hindi ho maganda kaibigan yung tumigil ka sa pag-abante at nagpakaduwag ka na lang at hindi ka na lumaban sa hamon ng buhay. Alam kong may goal ka kaibigan at pangarap na gustong matupad Kaya ang gusto ko lang sabihin kaibigan lagi mo lang panggigilan huwag kang hihinto, huwag kang mapapagod. Ituloy mo lang palagi kung ano man yung ginagawa mo na yan dahil walang tatrabaho niyan kaibigan kundi ikaw lang. Kasi ganito lang yung kaibigan Huwag kang hihinto at palagi ka lang umabante dyan para sa goals mo na yan. Huwag mong papayagan kaibigan huwag kang papayag. Huwag kang papayag na hanggang dyan ka lang. Hanggang dyan lang yung kaya mo. Let's be real ho mga kaibigan Hindi ho ako nandito ngayon para pangaralan kayo or what kasi wala pa ho ako nararating at wala pa po ako napapatunayan. Pero bigyan niyo ho ako ng mga ilang taon. Ipapakita ko ho yung kaya ko at uusbong din ho itong mga kagaguhan kong pinagagawa. Like, comment, share, subscribe mga kaibigan kasi hanggang dito na itong video na to Sana may natutunan kayo o may napulot ko yung aral o kagaguhan sa video na to Bye bye.